Guys, for today's video, pag-uusapan natin ay yung updated for the year 2023 ng rankings ng mga digital banks. So previously, pinag-usapan na natin yan but yung data na ginamit natin, ang available pa lang noon is year-to-date hanggang quarter 3 pa lang. Ngayon, nilabas na ni Bangko Sentral yung isang buong taon. So makikita na talaga natin dito yung total asset and total deposit coming from customers. Okay, so samahan nyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko yan ng videos and playlists. Makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so nabanggit ko na nga yung rankings, di ba? Without further ado, pag-usapan na natin yan. But before we start, guys, just wanted to clear things na baka may magtatanong na bakit si CIMB wala, si CBank wala, si Netbank wala, si Comobank, etc. etc. Bakit nga ba wala sila dito sa listahan natin? Kasi they are not considered a digital bank. So just for information ng nakararami, meron lang 6 na licensed digital bank ngayon na in-approve ni Bangko Sentral ng Pilipinas. And ito yung pag-uusapan natin. Kung hindi nyo marinig yung mga banks nyo, ibig sabihin hindi sila digital banks. Okay, let's move na sa total asset. Panghuli natin or pang-6 natin ay si OF Bank or Overseas Filipino Bank na merong 4.76 billion pesos na asset. Coming from Q3, nagkaroon siya ng 0.63% na increase. Okay, so medyo mababa lang yung increase in asset. Okay, pang-5 natin ay si Uno Bank. Si Uno Bank ay merong 6.83 billion pesos na asset for the year 2023. And coming from quarter 3 na 6.04, nag-increase yung asset ni Uno Bank ng around 13%. Okay, pang-4 naman natin ay si Tonic Bank na may 9.74 billion pesos. Nagkaroon to ng slight decrease in asset ng around 2.70%. Kasi mas malaki pa yung asset niya last quarter 3. Okay, pangatlo sa listahan natin ay si GoTime na may 16.80 billion pesos. Okay, si GoTime, ang masasabi ko, ang pinaka nag-perform sa lahat. Coming from yung asset niya nung quarter 3 na around 9.59 billion pesos. So makikita natin around 75% increase in asset. 9 billion, naging 16 billion. Ang laki nung ginamp ng asset. Union Digital Bank, yung pangalawa natin. Ito naman, masasabi ko, medyo ito yung pinaka malaking amount na nabawasan yung asset niya. So coming from quarter 3 na 25 billion pesos, bumaba na lang to ng around 22.47 pesos. That's 11.5% decrease in asset. So bakit kaya? Hindi na natin alam. And lastly, si Maya Bank na may 28.08 billion pesos for the year 2023 and coming from quarter 3 na meron siyang 26.62 billion pesos. So that's around 5.5 or 5.48% na increase in asset. So hindi man ganun kalaki pero si Maya Bank pa rin ang pinakamayaman na bank, digital bank dito. So now na nalaman na natin yung assets nila, siguro itong susunod na i-discuss ko, makikita natin dito is kung marami bang gumamit sa mga digital banks na to or marami bang nag-deposit ng pera dito. And titingnan natin yan kung gaano kalaki yung na-i-deposit na pera sa kanila. Okay, so ito, papakita ko sa inyo kagad yung listahan yan. Kung mapapansin nyo, parehas lang din ng ranking. Number 6 si OF Bank, number 5 si Uno Bank, number 4 si Tonic Bank, number 3 si GoTime, number 2 si Union Digital, and number 1 pa rin si Maya Bank. Pero, ito na lang i-highlight natin. Bukod sa yan, nakikita nyo yung amount in billion pesos. Si OF Bank nagkaroon ng around 1.88% na increase. Si Uno Bank, nagkaroon din ng malaking increase in total deposit na around 20%. Si Tonic Bank naman ay medyo nabawasan yung mga nag-deposit sa kanya ng around 1.5%. And si GoTime, again, yung talagang nag-perform dahil maraming pera ang na-i-deposit kay GoTime. So, around 65% ulit ang na-i-deposit na pera kay GoTime. Diba? Ang laki. Parang siya talaga yung nag-perform. Si Union Digital Bank again at nag-suffer at bumaba ang deposited money kay Union Digital Bank ng around 12.4%. Hindi natin alam, again, kung bakit nabawasan yung mga nagde-deposit kay Union Digital.
And lastly, si Maya Bank, merong 5.48% na dagdag sa total peso na deposit sa kanya. Kung makikita natin dito sa dalawang information or dalawang table na discuss natin, consistent yung rankings nila. Number of asset and then number of peso deposited sa kanila. And also, kung makikita natin, ang talagang nag-perform last 2023 ay si GoTyme. And alam naman natin yun, talagang nakita natin sa mall na sobra yung aggressive ng campaign ni GoTyme. Pero, kamusta kaya yan pagdating ng quarter 1? Feeling ko lang malaki yung impact ng pagbaba ng interest rate ni GoTyme from 5% to 4%. Pero babalikan natin yan pag lumabas na yung quarter 1. Makita natin yung impact. But for now, siguro, na-meet ni GoTyme yung kanyang goal, kaya sa tingin ko, binabaan niya na yung kanyang interest rate. Well, I don't know, pero yan yung facts na nakikita natin. So, sana nagkaroon kayo ng information and na-assure kayo na, okay pala tong bangko ko na si Maya Bank, malaki pala ang kaperahan nito. Hindi ito basta-basta malulugi. Hindi naman siya totally assurance, pero it gives you confidence dun sa bank na ginagamit mo. So, for our question of the day, so nakita nyo talaga nag-perform si GoTyme, di ba? What do you think yung impact ng pagbaba ng interest rate ni GoTyme from 5% to 4%? Bababa ba yung loyalty ng mga customers sa kanya o immaterial naman? Let me know sa comment section sa baba yung opinion nyo about this at meron kayong chance na manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And also, huwag nyo kalimutan maglagay ng hashtag Road to 100k subs para sa chance nyo namang manalo ng cellphone sa ating monthly cellphone giveaway once we reach the 100k subscriber mark. Abangan nyo sa Friday, idodraw ko na yung winner ng ating cellphone giveaway for the month of March. Guys, I would like to take this opportunity pala na humingi ng tulong sa inyo. Actually, this is not for me, but para sa pamangkin ko na ipinanganak na merong cleft lip or cleft palate. Malaki kasi yung kailangan na amount ng kapatid ko for the surgery ng newborn na pamangkin ko. So, hindi nila kaya, and ako naman, hindi ko naman kaya mag-provide ng whole amount. So, kahit paano, nakapagbigay na rin naman ako, pero malaki talaga kasi yung amount na kailangan. Currently, they are raising 250,000 pesos for the expense ng surgery. Sana matulungan nyo kami, matulungan nyo yung pamangkin ko, yung kapatid ko, para makapag-ipon kahit papano. Any amount would do, guys. Hindi naman ako nanghihingi ng malaki or what. So, nag-o-offer sila ng t-shirt, which is eto. Ayan. If you can buy that t-shirt, so nagko-cost yan ng 399 pesos. And yung proceeds niyan is mapupunta sa pandagdag sa iniipon nilang pera for baby Caleb's operation. Or, kung hindi naman kayo makakabili niyan, sana makatulong kayo any amount. Ito yung QR ng GCash at Maya ng kapatid ko. So, sana po matulungan nyo siya. Kumakatok po kami sa inyong mga puso para sa kahit konting tulong lang naman po. Yung konting tulong po ninyo is malaking tulong na rin po yan. Any amount po, at least makabawas po sa binubuo nilang 250,000. Again, nakikiusap po ako, kumakatok po ako sa mga puso nyo. Sana po matulungan po natin sila. Yun lamang po at pasensya na po sa abala. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Journey Libra Sun TV. Sabi niya, pa-shoutout Kuya Pat. Watching from Calbayog City, Western Samar, #PatQuintos, #Road to 100k sub. At Journey Libra Sun TV, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. I hope you could like this video, leave a thumbs up, and if not, wala na problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!